Nanigas ang katawan ni Tessa, agad siyang lumingon upang tiyakin kung boses ni Adrian ang nagsalita. Kasama nitong dalawang kaibigang sina Luke at Eric. Adrian, please. We are on a date. Huwag mo sana kaming abalahin, sabi ni Vic na kalmado. Aalisin sana niyang kamay mula sa pagkakahawak nito, ngunit humigpit ang hawak ni Vic. Nilagpasan sila ni Adrian at ng mga kaibigan nito. Naupo ang mga ito sa kabilang side ng restaurant na katapat nila ng table. Nakita niyang kinuha nito ang phone at may tinawagan. Biglang nagring ang cellphone niya. Si Salome ang tinatawagan nito. Muntik na siyang himatayin ng tumunog ng malakas ang phone niya. At napatingin sa kanya si Adrian. Agad niyang pinindot ang cancel at lumabas. Hello Sandra. Sumenya siya kay Vic. Tumango naman ito at nilakasan niya ang boses upang madinig ni Adrian na si Sandra ang tumatawag. Muntik na siyang mabuko. Muling nagring ang cellphone. Sinagot niyang tawag. Nagkubli siya sa gilid ng restaurant. Hello Sir Adrian. Bakit po? Salome, nasan ka? I need your help. Magpunta ka dito sa Robert's Place. Nawala ng kulay ang kanyang mukha. Bakit po? Basta, importante lang. Magpunta ka na ngayon din. Hihintayin kita. Sige po, nasa malapit lang naman po ako. Kinurot niya ang sarili. Hindi siya nakatanggi sa labis na pagkataranta. May mga gamit siya sa kotse bilang si Salome. At ilang minuto lang ay pumasok siya sa restaurant bilang si Salome. Nadaanan niya si Vic na napatingin sa kanya. Miss, wait! Tawag nito. Yes? Iniba niya ang boses, tinaas ng isang kilay at kumakabog ang kanyang dibdib. Nothing, akala ko ikaw ang kasama ko. Ramdam pa din niyang tingin nito kahit na nakatalikod na siya. Tumayo si Adrian upang salubungin siya at ipinakilala siya sa mga kaibigan nito. Mababait sina Luke at Eric, panay ang sulyap ni Adrian sa kabilang table. Napatingin siya dito. Sino tinitignan mo? May hinahanap ka ba? Patay mali siya niyang tanong. Umiling ang binata. Bro, umuwi na yatang gusto mong pagselosin. Anang matabil na dila ni Luke. Luke, wag mong ibisto si Adrian, nadidinig ng sekretary niya. Pangasar ni Eric. Akala niya related sa trabaho kaya siya pumunta. Sabi kasi nito ay importante daw pero hindi siya nagalit dahil gusto pala siyang pagselosin bilang si Tessa. Napangiti siya na gusto niyang maiyak dahil mahal siya ni Adrian. Napatingin sa kanyang tatlong lalaki. Bakit ka umiiyak, Salome? I'm sorry kung naabala ka ngayon. Masama bang pakiramdam mo? Ani Adrian, umiling siya. Ngumiti siya at kinuha ang baso ng wine sa table at ininom. I'm okay. I'm just happy. Cheers! Tinaas niyang baso at nakipag-toast sa tatlo. Napatingin siya kay Vic, mukhang naiinip na ito. Nag-message siya bago pumasok sa restaurant bilang si Salome na umuwi na siya dahil sumama ang kanyang pakiramdam. Mukhang ngayon lang ito nabasa ang message niya. Nakita niya na may tinawagan to. Sinadya niyang iwan ng cellphone sa kotse. Makikipagkita siya ulit kay Vic sa ibang araw. May-mission siya dito. Mukhang walang idea si Adrian na posibleng itong mastermind na lahat. Nakita niyang tumayo na si Vic. Mabuti naman at umuwi na ito. Nag-uusap ang tatlo tungkol sa negosyo at paano solusyonan ang problema ni Adrian. Mga shareholders din pala sina Luke at Eric sa Montenegro Building Company. Kinuha ni Adrian ang kanyang kamay at tinawakan. Nakikinig lamang siya sa usapan ng tatlo. Nalibang siya sa pag-iinom ng wine. Matamis-tamis kasi ang lasa. Nakaalis ng mga kaibigan ni Adrian. Naiwan silang dalawa. Wait lang, magsi-CR lang ako. Aniya, nagulat pa siya nang may humila sa kanya papunta sa madilim na storage room na katabi ng CR. Shh! Ani Adrian, nalaki ang mga mata niya pagkakita sa binata. Napapakit siya nang siilin siya nito ng halik. I need you so bad, anang binata na saglit na binitawan ng labi niya. Tumango siya tanda ng pagsang-ayon sa nais nitong mangyari. May mga yabag na padating, nagkatinginan sila. May nadinig silang nag-uusap sa labas ng pinto. Isang mabilis na galaw hanggang sa marating nilang rurok. Mabilis nilang inayos ang sarili. Mabutit walang tao paglabas nila. Pupunta pa si Adrian sa munisipyo dahil may report ang mga pulis sa kaso ng aksidente sa construction site. Nagkasundo rin sila na mag-uusap bukas. Panahon na upang malaman nitong katotohanan na si Tess at Salome ay iisa. At meron silang anak, si Eden. Magiging buong pamilya na rin sila sa wakas. Pumasok na siya ng kotseng nakapark sa likod ng restaurant. May ngiti sa labi na tinanggal niyang wig. Ini-start niyang kotse. Paglingon niya sa likuran nakita niyang madilim na mukha ni Vic. Kumurap ang kanyang mata. Hindi kaya namamalikmata siya? Si Vic nga bang lalaking nasa likuran ng kotse niya? Vic, nanginginig ang labi niya. Bakit parang nagulat ka, Tessa? Or shall I call you, Salome? Makahulog ang sabi nito.
Ano bang sinasabi mo, Vic? Si Tessa ako. Pilit niyang tinagong takot. Walang ibang tao sa labas. Huwag ka na magkaila pa. Kahit na nagpalit ka ng damit at gamit mula ulo hanggang paa. Nakita kong pagpapalitan niyo mo mula sa CCTV. Pumasok ka si Tessa sa kotse at lumabas bilang si Salome. Nalamig ang kanyang buong katawan. Tila siya na paralisa. Alam na nito ang lihim niya. Huwag ka mag-alala. Walang problema sa akin kahit na si Tessa o Salome ka pa. Hindi ko lang alam kay Adrian. Ayaw niya ng niloloko. Huwag mo sasabihin sa kanyang natuklasan mo. Nakikiusap ako, Vic. Sumandal sa upuan si Vic. Well, depende. Pero, kilala mo ko. Mabait akong tao, lalo kapag mahal ko. Vic, I'm sorry. Please, hayaan mo ko magsabi kay Adrian ng totoo. Don't worry. Hindi ko sasabihin sa kanya. Payo ko nga sa'yo, never tell him. Magagalit siya, lalo sa'yo sa sandaling malaman niya na nagsisinungaling ka. Masyado niyang pinapahalagahan ang katapatan ng tao. Nakita mong mommy niya, hindi niya pinatawad. Nagalit din siya sa akin dahil siya hindi ko sinabing sinagot ako nang nililigawan niya dati. Vic, hinayaan ko mawala si Adrian noon dahil siya takot ko. Ngayon, kaya ko nang bigyan ng proteksyon ng pamilya ko at hindi na ako hampas lupa upang hindi matanggap ni Don Anselmo. Hindi lang dahil mahirap ka dati. Ayaw din ni Don Anselmo sa'yo dahil single mom ka. Anak ni, muntik na siyang madulas. Si Adrian ang dapat na unang makaalam ng anak nila si Aiden. Sino nga man ni Aiden? Tanong ni Vic. Ayoko na siyang alalahanin. Tinalikuran niya ng responsibilidad niya bilang ama, aniya upang hindi makahalata ang kausap. Tasha, handa akong maging ama ni Aiden. Nakita mo naman, magkasundo kami ng anak mo. Darating ang araw na kakailanganin mo ng katuwang sa pagpapalaki sa kanya. Alam kong close kayo ni Aiden, Vic. Hindi pa ako handang pumasok sa isang relasyon. Sana'y maunawaan mo. Tumango ang binata. Matagal na ako naghihintay, Tessa. Ako na lang ang mahalin mo. Manitong inabot ng kamay niya mula sa likuran. Vic, umuwi na tayo. Gabi na. Pasensya ka na kung nagsinungaling ako sa'yo. Isa kang mabuting kaibigan sa akin. Ayoko mawala ka. Hindi pa niya naituloy yung sasabihin na nagsalita na si Vic. Ako din, Tessa. Hindi ko kayang mawala ka. Matagal na kitang inihintay. Alam kong darating ang araw na pipiliin mo ko. Vic, sa ngayon, hindi pa ako makakapagdesisyon. Hindi niya masabi ditong diretso na wala itong aasahan. Baka lumayo ito sa kanya at hindi siya makakuha ng matibay na ebidensya upang magbayad ito. Kung ito man ang pasimuno ng kaguluhan sa buhay ni Adrian. Nauunawaan ko, Tessa. Maghihintay ako. Kinabukasan ay nagpunta siya sa bahay ni Adrian. Sinalubong siya nito. Nagulat pa siya nang paglapat ng pinto, hinalikan siya nito sa labi. Pa-score na muna bago dumating ang mga tauhan ko. Nito sa kanyang tenga. Teka, kagabi lang naka-score ka na, natatawa niyang sabi. Salome, you can make me forget pain. Hindi ko alam kung anong meron ka. Mabilis nitong hinalikan sa labi. Mamaya malalaman mo kung anong meron ako. After work, mag-usap tayo. Marami akong gusto sabihin sa'yo. Okay, paisa na muna ngayong umaga. May 15 minutes pa. Huwag kang magpapagalaw sa iba. Sa akin ka lang. Ikaw lang ang gusto ko. Sa'yo lang ako. Pawisan silang dalawa pagkatapos. Muli siyang hinalikan sa labi ni Adrian. Salamat. Anito, kakalabas na lang ng banyo nang may nag-doorbell. Nakita niyang binuksan ni Adrian ang gate. Dumating ang isa sa tauhan nito. Sir Adrian, nanlaban daw ang taong sumaksak sa'yo kaya binaril ng pulis. Sabi ng investigador na si Jose. Ha? Parang hindi ako naniniwala na manlalaban ng sospek. Parehas tayo nang iniisip. May bibigay daw na video footage ang pulis sa mga taong nakipag-usap kay Tolentino ng posibleng mastermind sa nangyayaring gulo sa kumpanya. May voice record pa daw ng isang babae. Kumunot ang noon ni Adrian. Nagpunta sina Adrian at Jose sa munisipyo. Napadaan sila sa St. John Academy, isang sikat na paaralan ng mayayaman. Nagkaroon ng malakas na pagsabog. May sunog sa paaralan. Nakita niya nagkakagulong mag-aaral at guro. Jose, tumulong tayo. Aniya sa kasama na isa ding reserve army na kagaya niya. Pumasok si Adrian sa isang classroom na may usok sa loob matapos tumawag ng bumbero. May mga nakita siyang batang nagiiyakan na isa-isa niyang inilabas. Makapal na ang usok. May malakas na iyak siyang nadinig sa isa pang katabing classroom. Mainit ang doorknob ng hawakan niya. Sumilip siya sa nakabukas na bintana. Nakita niyang pamilyar na mukha ni Aiden. Ang anak ni Tessa. Nakita niyang hinimatay ito. Sinuong niyang bumagsak na kisame upang iligtas ang batang inalagaan noon. Batang na itinuri niyang anak, ngunit tinawat siya ng mga bumbero. Nagpumigla siya at hindi inindang dumilang apoy sa kanyang bukat balat.
Kailangang mailigtas niyang bata. Agad niya itong ibinalot ng jacket at binuhat palabas ng kwartong nilalamon ng apoy. Dinala niya ito sa ambulansya at pinalapatan ng paunang lunas ng nurse. Mainam at wala itong tinamong sugat sa katawan. Na-examine ito ng doktor. Nasunog ang buhok niya. Papagupitan niya mamaya. Maayos na si Eden at yumakap sa kanya. Tatay Adrian, miss na kita. Anang batang tila anghel. Niyakap niya ng mahigpit ang batang matagal nang hindi nakita. Miss na rin kita. Ang laki mo na. Ani ang ginulong buhok nito. Hindi niya alam ngunit may sumungan o luha sa kanyang mga mata. Sir Adrian, paalis na raw po sa hepe. Tumawag at hinahanap na po tayo. Hinarap niya si Eden. Magkita tayo sa ibang pagkakataon. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at sinulat ang number niya. Tawagan mo ko kapag may kailangan ka. Tumango ang bata. Opo, Tatay Adrian. Agad na napasugod si Tessa sa paaralan ni Eden. Tinawagan siya ng guro nito. Aiden, anak, okay ka lang ba? Niyakap niya ng mahigpit ang paslit. Opo, save ako ni Tatay Adrian. Anang batang nakangiti pa na tila hindi galing sa nakakatakot na sitwasyon. Madalas magiti ni Aiden si Adrian. Malapit na silang maging isang buong pamilya. Kinausap siyang guro. Kung anong nangyari humingi ng paumanhin. Mainam at maayos ang lagay ng anak dahil kung hindi, ay baka nagdemanda siya kung nasaktan si Aiden. Pinatulog niya si Aiden sa kwarto. Nagpapasalamat siya at hindi ito na trauma sa pangyayari. Maya-maya lamang ay tinawag siya ng kasambahay at may naghahanap sa kanyang mga pulis. Agad siyang sumama sa presinto at baka magising si Aiden at matakot pang bata. Ano naman ang kinalaman niya sa suspect na tangkang pagpatay kay Adrian? Baka kukuhanan siya ng statement dahil nandun siya sa pinangyarihan ng gulo. Nagulat siya at nasa presinto din si Vic, Don Anselmo at Adrian. May kasama tong abogado at pagdating na rin ng abogado at Mommy Michelle niya. Madilim ang mukha ni Adrian na nakaupo sa harapan ng malaking mesa ng mga pulis. Hindi siya tinatapunan ng tingin. Hindi siya makatiis kaya nagsalita siya. Adrian, anong nangyari? Hinawakan niyang kamay nitong agad na binawi ng binata. Nagmamaang-maangan ka pang babae ka. Pinagtulungan niyo ako ng gago kong pinsan. Gusto niyo akong pabagsakin. Bumalatay ang kalituhan sa mukha niya. Hindi niya naintindihan ang sinasabi ni Adrian. Hinawakan niya mukha nito upang pakalmahin. Nagimbal siya nang sakalin siya nito. Wala kang kwenta. Minahal kita pero ganitong iginunti mo sa akin. Anitong nangangalit ang bagang. Inawat to ng mga pulis. Adrian, ano nangyari? Hindi ko naintindihan. Ani ang litong nito. Kuyum ang palad nito at labas ang ugat sa leeg. Napating siya kay Vic. Vic, anong nangyari? Tasha, umamin na tayo. Pinagtulungan natin pabagsakin ng kumpanya ni Adrian. Lalaki ang mga mata niya. Vic, ano sinasabi mo? Wala akong alam sa mga plano mo. Mahal natin ang isa't isa, hindi ba? Magsasama tayo sa hirap at ginhawa. Anitong tila baliw. Dinalingan niya si Adrian. Maniwala ka sa akin, hindi ako kahit kailan gagawa ng bagay na ikakapahamak mo, Adrian. Hindi kita kayang saktan. Jose, ipakita mong ebidensya ng tumigil ng babaeng to. Tinapat sa kanyang video footage siya noong nagpunta siya sa presinto at kausapin ng suspect. May pinadinig ding audio. Handa akong magbayad kahit na magkano, pati kaligtasan mo'y sinisiguro ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Naboses nga niya ni Adrian. Nagkakamali ka, Tessa. Hindi mo na mabibilog ang ulo ko. Sisiguraduhin ko na mabubulok ka sa bilangguan. Nalilisik ang mga mata nito. Tumayo ang binata at lumabas ng presinto. Adrian, makinig ka na muna. Mag-usap tayo. Alam mong hindi ko magagawa sa yung ganyang bagay. Adrian, mahal kita. Mahal na mahal kita. Ani ang umiiyak. Niyakap niya ito sa likod. Tinulak siya ni Adrian. Napaupo siya sa malamig na semento. Tumayo siyang muli tinarap si Adrian. Makinig ka sa puso mo ngayon. Paniwalaan mo sinasabi ng puso mo. Tessa, hindi na ako maniniwala sa'yo. Kagaya ka ng nanay ko na walang kwenta. Kahit na niloko mo ko noon, hindi kita makalimutan. Pero isang malaking kagaguhan ang patuloy kitang mahalin. Muli siyang tinulak nito at muli din siyang yumakap. She won't let go. Tapos na tayo. Hanggang dito na lang ang pagpapakatanga ko sa'yo. Ayaw na kitang makita pa. Mag-usap tayo. Ipapaliwanag ko sa'yong lahat. Naguhumiyaw ang katotohanan. Tigilan mo ng anak ko, sabat ni Don Anselmo. Hayop ka, matanda ka. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay noon ni Adrian. Hindi na niya napigil ang sarili at sinugod ang matanda. Inawat siya ni Adrian. Subukan masaktan ng daddy ko, kahit na mayaman ka na, ugaling squatter ka pa rin. Huwag mong pagsasalita ng anak ko ng ganyan, sabi ni Mommy Michelle na dumating kasamang abogado. Humakbang palayo si Adrian.
Sandali lang, mag-usap tayo. Iniwan kita noon dahil tinakot ako ng daddy mo. Pinagsisisihan ko na hindi ako lumaban. Hindi ako papayag na magkahiwalay tayong muli. Ani ang lumuluha. Tila sila nasa eksena ng isang pelikula. Abat, sinisiraan mo pa ako sa anak ko. Akbang susugurin ni Don Anselmo si Tessa. Humarang si Michelle. Subukan mo na kantiin ang anak ko. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Pinalagpas kong ginawa mo kay Tessa noon pero hindi na ngayon. Hayop ka? Ma, tama na po. Hawak niya sa brasong ina. Dad, tara na. Sa husgado na lang tayo magkita-kita. Ani Adrian. Adrian, mag-usap na muna tayo. Muli niyang hinabol ang binata. Hindi siya papayag na hindi sila magkaliwanagan. Hawak niya ang kamay nito. Hindi ka pa nakontento na tinarantado mo ko noon. Ngayon naman tinulungan mong boyfriend mo na sirain ang buhay ko. Para sa akin, patay ka na, Tessa. Malamig ang ekspresyon ng mukha nito. Nabitawan niyang kamay nitong hawak niya. Lumakad palayo si Adrian. Nakarating na sila sa parking lot at humahabol pa rin siya. Muli niyang sinunggaban ang kamay nito. Adrian, may mga mali akong nagawa. Ngunit kahit kailan hindi kita pinag-isipang gawa ng masama. Oo, naging duwag akong ipinaglaban ang relasyon natin noon. Lulubusin ko ng galit mo, Adrian. Si Tess at si Sa. Hindi mo talaga titigilan ang anak ko. Kahit na yumaman ka, hindi may tatagong pagiging mababang uri mong babae ka. Disgrasyada ka, ani Don Anselmo. Isang malakas sa sampal ang dumapos sa mukha ng matanda mula sa Mami Michelle niya. Bumunot ang kanyang ina ng baril sa bag. Nagdedeklara ako ng digmaan sa pagitan ng pamilya natin. Naglabasan ng baril ng mga bodyguard ng magkabilang panig. Hindi dalawin ng antok si Tessa, namamagang kanyang mata kakaiyak. Ma, bakit ka iyak? May umawi sa'yo? Ani Eden, nabigla siya na magsalitang anak. Gising pa pala to. Hindi ako umiiyak, napuwing lang ako anak. Lumapit ang anak niya, tinipan ng kanyang mata. Ayan, hindi na masakit? Hindi na, ang galing, may magic talaga ang baby ko. Ani yang ngumitit pinasigla ang boses. Yumakap ang paslit sa kanya. Matulog ka na, gabi na. Inayos niyang kumot ni Eden. Kailangan niyang makausap si Adrian upang malinis niyang pangalan. May mali sa mga nagaganap, tumunog ang kanyang phone. Tumatawag si Sandra. Tumayo siya at baka magising pa si Eden. Bes, ano nangyari sa'yo? Pasensya na't ngayon ko lang nabasa ang message mo. Bungad ni Sandra. May kaso akong haharapin. Dinawit ako ni Vic sa pagtatangka sa buhay ni Adrian. Oh, naniwala naman ang gagong si Adrian? Anitong gigilang boses. Bes, kahit sino maniniwala dahil may ebidensya pa. Nang makita ko ang ebidensyang hawak ng mga pulis. Kung hindi ako yun, mapapaniwala din ako. Hindi ko rin masisisi si Adrian. Kahit na, sa tagal ng pinagsamahan nyo, dapat alam niyang hindi mo siya magagawang saktan. Nasaktan ko na siya noon, kaya bulag na siya sa mga paliwanag ko ngayon. Anong plano mo? Haharapin kong kaso, wala naman akong kasalanan. Lalabas naman ang katotohanan. Magsabi ka lang kung may maitutulong ako sa'yo. Ilang abogado bang kailangan mo? Okay na Bes, may nakuhang magaling na abogado si Mom Michelle. Maraming salamat. Ikaw, kamusta na? Ano nangyari sa bodyguard mo? May naisip na akong paraan para hindi siya umalis. Pero saka ko na ikakwento sa'yo, ayoko nang dumagdag pa sa inaalala mo. Nagbigay pa ng payong kaibigan bago ibinaba ang telepono. Sumisilip ng haring araw nang mapikit ang kanyang mga mata. Nagising si Adrian sa tunog ng cellphone. Number lang ang tumatawag. Sinagot niya to. Hello, sino to? Tatay Adrian, si Eden po. Bakit ka tumawag? May problema ba? Napabalikwas siya mula sa higaan. Masakit ang ulo niya dahil naglasing siya kagabi. Nakakalat pang basyo ng bote sa kwarto niya. Tatay, si Mama umiyak kagabi. Kailangan niya ng superhero na tutulong sa kanya. Hindi siya kagad nakasagot. Aiden, ikaw pwede ka maging superhero ng mama mo. Yakapin mo lang siya. Tsak na happy na siya. Ginawa ko po pero hindi po tumalab. Baka ikaw pong kailangan niya. Mas malakas ang superpower mo, Tatay Adrian. Kagaya dati pag iyak siya, titigil na siya kagad kapag kasama ka niya. Aiden, hindi na kasi katulad ng dati. May mga nabago na sa amin ng mama mo. Wala pong nabago. Ikaw lang pong umalis. Naghihintay ako si Mama. Hindi niya alam kung bakit tila hinaplos ang puso niya. Hindi kaya ginagamit ni Tess ang bata upang iurong niya ang kaso? Aiden, may nagsabi ba sa'yo na tawagan mo ko? May kasama ka ba ngayon?
Wala po, cellphone ko po to. Kailan ka po pupunta dito? Maglaro po tayo kagaya ng dati. Huminga siya ng malalim. Hahanap ako ng oras. Busy lang si Tatay Adrian. Sige po, maghihintay po ako si Mama. Aiden, mahalaga ka sa akin. Ayoko na nalulungkot ka. Malungkot po ako kasi hindi happy si Mama. Baka po ako may kasalanan kasi minsan mahirap akong turuan sa homeworks. Tapos madaldal ako't naglalaro ng tablet. Hindi totoo yan. Huwag kang malungkot. Magiging happy din si Mama mo. Sana nga po. Puntahan mo na po kami. Miss na kita. Alam mo po, tinago ko mga toys na bigay mo dati. Naantig ang puso niya sa sinabi ni Aiden. Hindi niya namalaya na may tumulong luha sa kanyang mga mata. Tatay, galit ka po ba sa akin kaya ka umalis? Kasi makulit ako dati at laging nanghihingi ng pasalubong. Hindi na maampat ang luha niya nung bata siya para silang iniisip ni Aiden na baka kaya umalis ang nanay niya ay dahil kasalanan niya. Alam niyang sakit para sa isang bata ng ganong damdamin. Hindi, Aiden, huwag kang mag-isip ng ganyan. Mahal kita, kailangan lang talagang umalis. Wala kang kasalanan, may mga nangyari lang talaga na hindi maiwasan. Kailan ka po babalik sa amin? Ayoko ng ibang tatay. Hindi niya alam ang sasabihin, ayaw niyang mangako. Malaki ang kasalanan ni Tessa sa kanya, ngunit walang kinalaman si Aiden kaya hindi ito dapat na madamay.